Now, andito na sa akin ngayon ang probably the best 15,000 pesos na pwede nyo mabili ngayong 2026. Ay mali, kapag merong voucher. This is the Poco X8 Pro. 70,000 pesos siya ngayon, pero kapag nag-sale siya ng around 16,500, tapos merong voucher na 2,000 pesos, so below 15,000 pesos na. Ganun yung nangyari sa akin. And yes, for that price, meron na siyang MediaTek Dimensity 8500 Ultra with 50MP main camera plus ultra-wide pa, 120Hz refresh rate plus AMOLED display na napakaganda, mala iPhone 17 pagdating sa kanyang design, tapos smaller version ng Poco X8 Pro Max. So kapag medyo nalalakyan ka dito, baka eto na yung para sa inyo. Actually, isa ako sa mga taong ganun. Gusto ko yung mas handy, mas madaling hawakan, pero maganda pa rin. And thank you Poco dahil nga ang tagal ko tong hinintay na mangyari. Puro malalaki yung mga smartphone nila. Minsan lang sila magkaroon ng ganito kaliit. Ngayon, maraming mapapatanong kung okay nga ba talaga tong gamitin in real life. Yung walang bias. Eto kasi, in-order ko to, kaya naman, I have rights. Sasabihin ko sa inyo lahat ng mga na-experience ko with this phone, mapa-bad man or good. That is why kung nagbabala ka na bumili ng bagong smartphone tapos below 15,000 pesos pa, baka eto na yung hinihintay mo. Watch this video first dahil nga magkakaroon ng full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JD TV. Now, bago tayo magsimula, I just want you to know na meron tayong 6 giveaways ngayong April 2026. Eto, ipapamigay ko sa kakilala ko. Ay, di pala. Sa Top Fun, sa Facebook page. Tapos, etong 4 naman ay pipili natin randomly dito sa ating YouTube channel. So, kung gusto mo yon, subscribe na. Now, back to this phone. Unang-una guys, kapag binili mo to, kumpleto na to. Meron ka ng case, USB A to Type-C na cable, and lastly, yung kanyang 100 watts charging brick. Tuwang-tuwa talaga ako dito guys dahil nga kompleto pa rin magbigay si Poco and mataba pa rin yung kanilang mga box. Hindi sila nakikisabay sa uso ngayon which is yung maninipis na tapos wala ng adapter. Pero hopefully soon mag-switch na sila sa USB-C na charger dahil nga medyo mahirap palitan to. But yes, so far when it comes to the box, kompleto na siya tapos halaga 15,000 pesos and below. Okay na to, especially yung kanyang 100 watts na super fast charger. Now, eto na guys si Poco X8 Pro sa color na white. Sobrang lupit. Napakaganda tingnan. Unang-una pa lang, na-in-love na talaga ako dito. Especially when it comes to its sides. Pagdating sa kanyang build, guys, eto ay merong aluminum frame, glass front, which is Corning Gorilla 7i. Matibay na rin. And pagdating man dito sa kanya likod, eto ay merong fiberglass. Pero it's not literally a glass, but it's more of plastic. So medyo marami yung nagkamali dito. Search nyo lang yung meaning ng fiberglass. Yun yung property ng kanyang back panel. So far guys, yung unang nasabi ko talaga dito is paldo pagdating sa kanyang design. Especially below 15,000 pesos, sobrang lupit na talaga. Nasabi ko nga na parang mas pangit pa siya sa video kaysa sa personal. Minsan lang talaga mangyari yun. When it comes to backlight effects, andito pa rin po yan. Katulad lang ng nasa Poco X8 Pro Max. Maganda to kapag meron kang mga incoming calls or gusto mo lang talagang i-flex yung bagong phone mo. Pero kahit na wala to guys, yung red accent pa lang dito sa kanyang camera module, tsaka sa kanyang power button, sobrang nakaka-premium na talaga. So looks wise, panalong-panalo na to. Ngayon, pagdating man dito sa kanyang mga buttons and ports, andito guys sa ibaba nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagso-support ng 2 SIM card, nano SIM po yan. And katabi naman na to yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers. Tapos yung kanyang power button na again, maganda talaga with the accent na red. Mas madaling makita. Dito naman sa left side, wala tayong makita. And sa top, nakalagay yung kanyang air blaster and secondary microphone. Tapos, dito naman sa kanyang may earpiece guys, hindi lang po to pang tawag. This is also its second speaker. Kaya naman, this phone has dual or stereo speaker na. Which is malakas na rin. Tapos, maganda pang pakinggan. Now, kung napansin nyo naman, sobrang daming mga lines or antenna bands dito sa kanyang frame. Well, it's because malakas sa internet etong phone na to. Naka Wi-Fi 6 na. Tapos again, with the 5G capability, tinas ko rin to pagdating sa kanyang mobile data guys. Medyo bago to. Ngayon ko lang to ginawa. And yes, compared sa mga other phones at this area na tinas ko rin, mga 20 Mbps na sila pagdating sa download. While eto, around 50 pataas na. Umabot pa nga ng 100 sometimes. Depende na sa panahon yon and depende rin yon sa area nyo. Pero pagdating sa pagsagap ng internet, maganda to. Mabilis. Isa pang napaka
pinaka nagustuhan ko talaga about this phone is that meron ka na talagang peace of mind whenever eto yung gamit mo. Meron na siyang IP68, IP69, IP69K water and rust resistance. Yes, napakadami. Sinasabi pa nga nila mismo na submersible to up to 1.5 meters for up to 30 minutes. But guys, I don't think na mararecommend ko pa na gamitin to kapag nagsiswimming kayo dahil nga medyo delikado yun. Baka lumagpas kayo ng 31 minutes, di ba? Wala na, patay na. But yes, kapag nalubog to or nabasa ng aksidente, wala ka nang masyadong iisipin dahil nga protected and water resistant na siya. So far, when it comes to the build quality, in this color white, sobrang lupit niya na talaga. Meron ka pa iba't ibang option like yung black and mint green, pero for me, this one takes the win. Pwede na talaga siyang i-flex. Now, let's talk about its display. Kung mapapansin nyo naman dito, mas malaki talaga yung Poco X8 Pro Max. Like yung tipong mas mangangalay ka dito kapag tumagal ka sa paggamit. Pero eto naman, compact, light, tapos madaling itago kapag mag-cheat ka sa exam. Di ba? Now, kidding aside, pagdating naman dito sa kanyang specs, eto guys, ay merong 6.59-inch AMOLED display with 120Hz refresh rate, up to 3,500 nits peak brightness, and Corning Gorilla 7i naman pagdating sa kanyang protection. I think this is the perfect combination when it comes to its price range. Tinabi ko to sa mga smartphone na almost the same price lang, and guys, maso-surprise kayo na mas magmumukhang premium talaga to compared sa mga other brands. When it comes to brightness, display saturation, and even pagdating dito sa kanyang symmetrical na bezels. Yes, all around guys, wala ka talaga makikitang malapad dito. And also, flat din po siya. That is why, made for gamers talaga. Hindi naman talaga kasi uso yung mga curved display when it comes to gaming dahil nga malaki yung chance na magkakaroon ka ng mistouch pagdating sa mga curved phones. While dito sa flat, malabo nang mangyari yon, tapos mas madali pang hawakan. Now, when it comes to scrolling sa inyong mga Facebook, YouTube, TikTok, wala ka na talaga problema dito guys. Sobrang smooth, walang delay, and so far, hindi ko naman sasabihin na dapat 144Hz to dahil nga wala pa naman nagso-support nun. Almost all apps today, 120Hz lang yung max, and with this one, mamamaximize mo na talaga lahat ng mga gagawin mo. Sobrang smooth, maganda sa mata, and mag-e-enjoy ka na talaga with this one. Now, when it comes to watching movies, videos, I think na mas panalo etong si Poco X8 Pro Max dahil nga mas malaki siya, mas immersive, pero hindi naman magpapatalo etong phone na to. Siguro, ilapit nyo na lang siya ng konti sa inyong mga mata. Diba? Pwede ba yun? Basic lang kasi yun, guys. Kapag nanonood kayo sa dalawang smartphone, mas malaki yung isa, tapos mas maliit naman yung isa, ilapit nyo lang konti yung mas maliit. Problem solved. So far, guys, when it comes to its display, eto na ata yung perfect for me. Hindi ako masyadong mahilig sa mga bulky or mga malalaking smartphone para lang tawaging maganda yung display. Salamat na lang talaga sa Poco dahil nga gumawa sila ng mas maliit na variant. Mas malaki lang siya ng konti dito sa aking iPhone 17 Pro. But yes, masasabi ko pa rin talagang compact siya in today's world dahil nga sobrang lalaki na ng mga smartphone ngayon. Kung medyo nalilitan ka pagdating sa iPhone 17 na base model, tapos malaki naman yung iPhone 17 Pro Max, well, eto na yung sagot, Poco X8 Pro ka na lang. Nasa gitna lang. Actually, mas madali na ngayon mag-switch from Xiaomi to iPhone with its interconnectivity. Mag-download ka lang ng Xiaomi interconnectivity sa inyong iPhone or Mac, and guys, makaka-transfer ka na ng photos, videos, files from your Xiaomi to your iPhone. Para ka na merong airdrop from Xiaomi to iPhone just using one app, di ba? Ang cool. But yes, overall, pagdating dito sa kanyang display, even if maarte ka, magugustuhan mo pa rin etong phone na to. Ganun siya katibay. Now, let's talk about the main feature or yung pinaka-pinagmamalaki talaga ng Poco X8 Pro, which is yung kanyang performance. Yung pinaka-target market talaga nito, mga gamers on a budget. Yung hindi afford yung mga 40k, 50k na mga gaming phones, andito sila lahat kay Poco, guys. Legit, baka mayroon pang mag-comment dyan. Kuya Jay, gamer ako pero ano, daming sabi. Pero ngayon, sabihin ko sa inyo yung mga na-experience ko pagdating dito sa performance niya. But when it comes to specs, eto guys ay nag-run na ng latest Android 16 with HyperOS 3. Tapos currently nagre-receive to ng update ng 3.0.4. And yung update niya medyo malaki. Merong changes when it comes to the visuals, app optimization, and pagdating din sa sinabi kong interconnectivity. Mas magiging maganda na tong gamitin kapag meron kang mga iPhones or yung mga kasama mo sa bahay, merong mga iPhones, Mac, ganun, mas madali nang gamitin. So, target market talaga nito is gamers / yung mga iPhone user. Mas madaling mag-quit sa iPhone kapag ganito.
Ngayon, pagdating na dito sa kanyang specs guys, ito talaga yung pinakaunang makikita mo kapag meron nag-promote ng Poco X8 Pro, which is the MediaTek Dimensity 8500 Ultra with octa-core CPU up to 3.4 GHz and Mali G720 MC8 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, this is a very good specs, especially for its price. Even nga yung mga phones na merong 20k, 25k na price range, meron pa rin mga MediaTek Dimensity 7000 series. Hininaan ko lang para hindi masyadong masaktan. But yes, processor-wise, nako po ko dapat. Nakakuha na siya ng 2.1 million plus dito sa kanyang Antutu benchmark, which literally means that you can do anything using this phone. Parang exag yun ah. But yes, kahit anumang games, kahit na anumang gawin mo, like multitasking, sagot ka na easily na itong Poco X8 Pro. Pero, merong mga drawbacks. Unang-una guys, nung pagka-setup ko pa lang dito sa phone na to, maraming mga dina-download, maraming mga sinesetup. But yes, at that point, napakadali niyang uminit. Kahit na naka-wifi lang, tapos nasa aircon pa ako, umiinit talaga siya. And nasabi ko, ano ba to? Plansya ba to? Aray ko. Yun talaga yung nasabi ko nung una. Pero, dumating yung time na nag-adjust na siya, tapos na-download na lahat, na-setup na lahat. And so far, hindi naman na masyado. So, when it comes to gaming, okay na yung mana experience ko. Dito sa Mobile Legends guys, ultra graphics with super refresh rate. Hindi ko alam kung bakit hindi pa ultra. But so far, super smooth. Wala ako naging problema using this phone. Parang easy lang yung Mobile Legends dito guys. Kahit naka-mobile data ka pa, goods ka pa rin with this one. Pero kung walang 5G sa inyo, tapos mahina pa yung signal, wag na lang kayo mag-Mobile Legends, okay? Parang tumasali kayo sa dark system. Nagpapatalo. Sayang naman yung rank ko. Pagdating naman dito sa Call of Duty guys, max graphics with max frame rate na siya, and so far, okay na okay talaga. Every touch, every move, napaka-sync lang talaga niya sa aking mga kamay dito. That is why it's super fun to play this game dito sa phone na to. Napakabilis kasi. Ngayon, umiinit ba? Yes, konti. Pang matagalan ba to? I think na kailangan mo ng phone cooler kapag lumagpas ka na ng 2 hours para lang mas ma-maintain yung kanyang performance. Pero kung okay ka lang naman na medyo bumaba ng konti, maglaro ka lang na maglaro. Tiisin mo na lang yung init. Now, sa Honor of Kings naman, malupit na rin yung kanyang settings guys. Max FPS with ultra graphics. Parang wala lang yan dito kay Poco X8 Pro. Napaka-smooth, napaka-playable. The only thing na magpapatalo dito sa Honor of Kings is yung skill mo. Skill issue na yan, pre. Ngayon, dito naman sa Genshin Impact, this phone can get up to high graphics. And with that graphics, okay na siya. Napakagandang tingnan ng Genshin Impact dito, guys. Yung tipong makakapaglaro ka ng ilang hours using this phone. Pero again, in order to do that, tapos ma-maximize yung kanyang performance at the same time, kailangan mo ng phone cooler. Medyo umiinit talaga siya. Tandaan mo yan. Huwag kang mag-expect na walang init. Especially kapag ganito kabigat na game. Guys, warning na lang to. Kapag umorder ka nito, samahan nyo na lang ng phone cooler. Kung Genshin Impact naman, yung laruin mo. Kapag Call of Duty, Mobile Legends, Hawk lang naman, okay na siya. No need na. Electric fan lang, you're good to go. So far, performance-wise, kahit na mag-multitask ka dito, gawin kahit anumang gusto mo, wala ka nang magiging problema dito kay Poco X8 Pro, except na lang sa pag-iinit. Yun talaga yung tandaan mo. Sunod-sunod kasi yun, guys. Kapag uminit na, medyo bababa na yung performance, magkakaroon ng throttling, and yes, dun mo na masasabi na meron siyang heating issue. Pero hindi naman talaga heating issue yun. Normal lang yun dahil nga malakas yung kanyang processor, tapos wala talaga siyang parang built-in na magandang cooling system. Now, let's talk about the battery of this phone. So, nag-start ako mag-review ng around 57%. Tapos ngayon, currently, nasa 48% siya. Tapos nag-review ako dito ng around 2 hours na. So, yun, alam nyo na makuna talaga yung battery na nandito sa phone na to. It has 6,500 mAh of battery. Kaya naman expected na yun. With 100 watts super fast charging, which matcha-charge mo na to from 0 to 100% in just 53 minutes sa aking test. Tapos yung sinasabi nila is around 48 minutes. So, medyo malapit-lapit lang. So, you can game all day dahil nga wala ka namang problema. Pagka low bat, charge mo, napakabilis ma-charge, gagamitin mo na again. Diba? Tapos, pwede ka mang umabot dito ng up to 2 days kapag hindi ka gumagamit masyado ng mobile data. Yung mobile data talaga para sa akin guys, yung isa sa mga pinakamadaling kumuha ng battery. Mas iinat kasi yung phone, tapos mas malaki talaga yung consumption niya in general. Ngayon, kapag meron ka namang iPhone, tapos malit na lang yung battery health, madaling malow
malobat? Well, pwede mo rin gamitin to as a power bank dahil nga meron siyang 27 watts reverse wired charging. Bakit 27? Bakit hindi 40? Bakit hindi 10? Well, yung target market talaga nito is yung mga iPhone user, guys. Around this watts yung pinaka-max na pwedeng ma-receive ng mga latest iPhone ngayon. Kaya naman, sinasabi nila na, uy, pwede mo tong gamitin as your second phone. And yes, maka eto na nga yung gagamitin ko. Matagal malobat, madaling mag-charge, pwede pang gamitin power bank, di ba? Ang lupit. Ngayon, pag-usapan naman natin yung cameras dito sa phone na to. Unang-una, guys, dito sa kanya likod, meron po siyang 50MP main camera with optical image stabilization na po to. Tapos, 8MP naman pagdating sa kanyang ultra-wide, which is wala ng OIS. Dito naman sa kanyang selfie camera, guys, eto ay merong 20MP. And so far, okay na to when it comes to picture quality. Maganda yung kanyang color reproduction. Pwede mo na siyang sabihing natural or true to life. Pero, hindi 100%. Around 80 to 90% lang kapag magaling ka talagang kumuha ng pictures. But yes, at least ganun yung level niya. Compared sa mga other phones na masyadong beautify, masyadong cool, masyadong warm. Eto, sakto lang. Nasa gitna lang po siya. Balance na balance yung result, kumbaga. Although, kapag mahilig ka talagang mag-upload sa inyong mga SOCMED, I think kailangan mo pang mag-edit ng konti para mas maganda, mas social media worthy. But yung mga pinapakita ko ngayon dito, guys, is wala talagang edit yan. Kung ano yung nakuha ko sa camera niya, ganun talaga yung pinapakita namin. And so far, nagustuhan ko naman siya. Especially na tinatawag siyang gaming phone, pero pwede palang pang camera. Perfect. Parang ako yung target market nito ah. Ngayon, pagkatapos mong kumuha ng picture, napakadaming pwedeng gawin dito, guys. Pwede mo siyang i-adjust. Kapag medyo napapangitan ka, pwede mo pang i-AI beautify. Gawin nyo na lang yon. Ako hindi na kailangan. Sana all. Nandito na lahat, katulad na lamang ng saturation, highlights, contrast, pang pro na talaga. Kaya nga X8 Pro, di ba? Sa kanyang filter naman, napakarami ng option dito. Tapos yung pinaka nagustuhan ko talaga is yung kanyang create. So andito sa create, guys, pwede ka na mag-erase, maglagay ng sky, mag-add ng bokeh or yung parang portrait na effect, and even cut out. So parang parasan sa erase na effect. But yes, kapag meron kang gustong alisin, magagawa mo na yan pagkatapos mong kumuha ng larawan. So far, kompletong-kompleto na etong phone na to. Especially with its ultra-wide camera, you can take wide angle. You can take up to 0.6x, which is for me, okay lang. Almost the same lang with the Poco X8 Pro Max. Hindi ako masyadong mapapa-wow or like unbelievable or something like that. Pero at least meron na siya. Tapos, kung gusto mo talaga yung pinaka-high quality na ultra-wide camera sa Poco na brand, mag-switch na lang kayo sa F-series nila. Yung X-series kasi medyo into gaming lang. Wala pang masyadong camera. But yes, surprisingly, okay na ako sa cameras and features ng kanyang camera dito sa phone na to. Ngayon, sa video naman, ito ay merong up to 4K at 60fps dito sa kanyang back camera and 1080p at 60fps naman pagdating dito sa kanyang selfie camera. Now, the sad thing lang about this one is that kung gusto mo ng napaka-steady na shot, meron siyang option dito which is yung feature niya na shoot steady, and kapag in-enable natin to, guys, magiging 1080p at 30fps na lang siya. So, hindi talaga siya 4K. Yun ay kapag gusto mo ng stable. Pero kung okay ka lang naman na medyo maalog lang ng konti, pero smooth pa rin. Yung kanyang 4K 60fps, guys, is okay na pang vlog. Maganda ng kanyang quality. Sharp, pero medyo zoomed in siya ng konti. Kung gusto mo ng mas wide dito sa kanyang main camera, 4K at 30fps ka lang. Tapos, kung gusto mo naman talagang gamitin yung kanyang ultra wide, which is yung 0.6x, hanggang 1080p at 30fps ka lang. Yun lang. Medyo sad na napakababa ng quality, especially yung kanyang ultra wide camera. Tapos, kapag 4K at 60fps, nag-zoom in pa. But so far, when it comes to its results, I think okay na siya. This is not the best camera that you can get, pero it performs decently. Nasa gitna lang po siya. Hindi siya best, hindi siya worst. Nasa gitna lang talaga. Pwede nyo i-argue to na okay na siya, especially kapag photos lang yung kinukuha nyo. Pero kapag mahilig kayong mag-video, guys, medyo deal breaker para sa akin yung zoomed in na 60fps. 60fps kasi smooth. Yung 30fps kasi medyo laggy. But yes, overall, pagdating sa kanyang camera, I did not expect this to be this great. Akala ko pang gaming lang, and yun na yun. Kaya naman for me, thumbs up, Poco. Ang galing. Now, overall, recommended ko ba etong si Poco X8 Pro? Well, ganito yan, guys. Ito yung tipo ng smartphone na para masabi mo talagang super sulit, super ganda, kailangan mo pang mag-wait ng konti. Kapag merong sale, like 44, 55, 66, or di kaya naman yung mga payday sale, para mas bumaba pa siya ng konti. Plus, ugaliin nyo na rin na mag-check ng link sa YouTube para meron kayong ma-receive na YouTube voucher. Kapag nag-click kayo dyan, tapos pumunta kayo sa Shopee, additional YouTube voucher po yun, tapos mas makakamura kayo. Yun yung ginagawa ko sa mga binibili kong smartphone. Kaya naman, masasabi ko talagang sulit sila for its
price na nabili ko. Pero kung mahilig talaga yung bumili sa mga physical store, tapos ang mamahal na ng mga bentahan, yung presyo nito, baka makakabili ka na ng Poco X8 Pro Max. Tapos mas trip mo pala yung Pro Max, diba? But yes, so far guys, wala na akong masabi dito, except na lang sa uminit talaga siya. Yun lang naman. Tapos dagdag ko na rin yung kanyang mga ads and bloatwares. I think sanay na yung mga bumibili ng mga Poco and Xiaomi dyan. Pero for me, medyo downside pa rin yun ng mismong smartphone. Napakadali lang naman mag-uninstall ng mga bloatwares dito guys. Pero yung mga ads, mahirap. All in all, perfect na to kapag bibili ka ng fan cooler. Tapos, okay ka lang din na paminsan-minsan merong mga ads. That's just the way it is. Dahil nga, hindi ata nila kayang bawasan yung presyo kapag wala yun yung mga ads. Yun talaga yung money maker nila. But yes, that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo and meron kayo natutunan. Just reminding you all again na meron tayong monthly phone giveaway. So, mag-subscribe ka na lang tapos abangan nyo na lang kung anong mga smartphone yung ipapamigay natin. Baka ma-surprise kayo, di ba? Merong mga times na paldong-paldo tayo. Mamimigay tayo ng mamahalin. Especially this month, di ba? Nubia Neo 5 GT giveaway. That's it. I'm JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.